Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ako po si Jennifer P. Miagaw. At ako naman po si Kathleen Ganyola. Kami po ang maghahati ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Palawan State University Brooks Point Campus o Palsuan News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Dolores Sanchez ng RVL Driving School itinanghal na mutya ng Brooks Point 2026. Payapang pagpapahayag ng magkaibang pananaw sa pagmimina isinagawa sa Brooks Point. HRMO nagsagawa ng God Awareness at Onboarding Training para sa bagong empleyado. Barangay DRRM Planning Workshop pinalakas ang kahandaan ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Bagong halal na presidente ng Palawan Child Development Worker Federation Incorporation, Silipin. Pagpupulong ng Technical Working Group on Not Attending School isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Mayor Benedicto pinangunahan ng 59 founding anniversary ng Barangay Maasin. O Mayor Benedicto pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong Manpower Development Officer 2. Brooks Point LGU tumugon sa kaso ng mental health kasama ang iba't ibang tanggapan. At BGMP Brooks Point District Jail pinaigting ang preparasyon para sa liga ngayong summer. Magbabalik ang Palsuan News Team para sa mga detalyo ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Dolores Sanchez ng RBL Driving School itinanghal ng mutya ng Brooks Point 2026. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Palsuan News Reporter Trisha Gapelango. Balitang Bayan! Itinanghal bilang bagong mutya ng Brooks Point 2026 si Dolores Sanchez, kinatawan ng RVL Driving School. Matapos mangibabaw sa iba pang mga kandidata sa ginanap na Grand Coronation Night noong April 8, 2026, ganap na ika-alas 8 ng gabi sa Brooks Point Event Center sa Barangay Tubtub bilang bahagi ng ika-18th Pesta ng Kanyugan. Ipinagdiwang ang pagkakahirang kay Miss Dolores Sanchez bilang bagong mutya ng Patimpalak, kabilang din sa mga pinarangalan sina Miss Odyssey Laga ng Barangay Poblacion, District 1 bilang mutya ng Kanyugan 2026, si Miss Marian May Maron ng Majib Trading bilang mutya ng Turismo 2026, Miss Yumi Kakula ng Barangay Mambalot bilang first runner-up at Miss Elna Abdul Bastal ng Barangay Aribungos bilang second runner-up. Dinaluhan ang okasyon ng mga local na officials sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Liga ng mga Barangay at iba pang panauhin. Tampok sa programa ang iba't ibang bahagi ng kompetisyon tulad ng talent competition, swimsuit at long gown segments, question and answer portion para sa top 8 at top 5 finalists. Layunin ng Patimpalak na may pakita ang kagandahan, talino at kakayahan ng kababaihan sa Brooks Point,
kasabay ng pagpapalakas ng turismo at pagkakaisa ng komunidad sa pagdiriwang ng piyesta. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Tricia Gapilango, BSBA Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Tricia. At sa Balitang Pangbayan, mapayapang pagpapahayag ng magkakaibang pananaw sa pagmimina, isinagawa sa Brooks Point para sa detalye na ito si Pulse One News reporter Jenny May Mislong. Balitang Bayan. Iba't ibang grupo kabilang ang mga sumusuporta at tumutulong sa pagmimina ang nagpahayag ng kani-kanilang panig sa pamamagitan ng mapayapang mga pagtitipon at pahayag sa bayan ng Brooks Point. Kabilang dito ang isinagawang protesta ng ilang miyembro ng katutubong komunidad sa harap ng New Municipal Hall noong umaga ng Marso 31, 2026, kung saan binigyan din nila ang kahalagahan ng pangangalaga ng kalikasan at kapakanan ng kanilang komunidad. Samantala, sa isang hiwalay na pahayag nitong Abril 8, 2026, nagpahayag ang Ipilan Nickel Corporation ng suporta sa adhikain at layunin ng 9 na membro ng Sangguniang Bayan. Ayon sa kanila, nakikita nila ang potensyal nitong makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at magbigay ng trabaho at oportunidad sa iba't ibang sektor, kasabay ng pagbibigay diin sa responsableng pagpapatupad at mahigpit na pagsunod sa mga batas pangkalikasan. Kaugnay nitong pinagtibay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang paninindigan ng lokal na pamahalaan na igalang ang karapatan ng bawat sektor na maipahayag ang kanilang pananaw. Tiniyak ng pamahalaang bayan ang patuloy na pagbubukas ng dialogo at maayos na pakikipag-ugnayan upang mapanatili ang kaayusan, pagkakaisa at kapakanan ng buong komunidad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Jenny May Mislong, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jen. Susunod, HRMO nagsagawa ng God Awareness Onboarding Training para sa bagong empleyado. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Pulse One News reporter Marilyn Nuda. Balitang Bayan. Isinagawa noong April 7, 2026 ng Human Resource Management Office ng LGU Brooks Point ang isang 2-day Gender and Development Awareness and Engagement Training sa Spa Resort bilang opisyal na pagtanggap sa mga bagong hired na empleyado. Layunin ng aktibidad na higit pa sa isang simpleng orientation, kundi isang pagsasanay na naglalayong bumuo ng inklusibo at respetadong kultura sa lugar ng trabaho. Sa naturang programa, isinama ang mga interactive sessions na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at tamang pakikitungo sa bawat isa sa loob ng opisina. Binigyang tuon ang pagpapalakas ng kamalayan ng mga empleyado upang maiwasan ng unconscious bias at mapanatili ang isang makatarungan at maayos na kapaligiran sa trabaho. Tampok sa aktibidad ang pagbabahagi ng kaalaman GAD or God, vocal person Ms. Tricia Diane R. Rivera, na nagbigay ng praktikal na pananaw hinggil sa gender sensitivity at equality sa modernong workplace. Ayon sa kanya, mahalagang tiyakin na walang kasarian ang na-overlook o na-oppress upang mapanatili ang balanseng partisipasyon at respeto sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Marilyn C. Nuda, BSBA HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary. Barangay DRRM Planning Workshop pinalakas ang kahandaan ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay Pulse One News reporter Angelica Barreto. Balitang Bayan. Isinagawa ang matagumpay na 2-day Barangay Disaster Risk Reduction and Management PDRRM Plan Workshop noong April 7 and 8, 2026 sa Municipal Convention Center ng Brooks Point na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa 18 barangay ng bayan. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang aktibong pakikiisa sa layuning mapalakas ang kahandaan ng kanilang komunidad laban sa anumang uri ng sakuna. Sa loob ng 2 araw na pagsasanay, binigyang diin ang kahalagahan ng maayos at sistematikong pagbuo ng PDRRM plan bilang gabay sa paghahanda, pag-iwas, pagtugon at pagbangon sa mga kalamidad. Tinalakay ni Ms. Ivy Dayan Peramidi Fadul, LGO04, bilang resource speaker ang pangunahing layunin ng Disaster Risk Reduction and Management, DRRM, na maprotektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian sa pamamagitan ng maagap at organisadong pagkilos. Dumalo rin at nagbigay suporta si MLGOO Coraline Atienza,
kasama ang DILG staff na tumulong sa paggabay sa maayos na daloy ng aktibidad. Binigyang diin sa workshop na ang DRRM ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagpaplano, koordinasyon at sama-samang pagkilos na mahalaga upang makabuo ng konkretong plano ng bawat barangay para sa mas ligtas at matatag na komunidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Angelica Barreto, Base HRM student, intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jel. Samantala, bagong halal na presidente ng Palawan Child Development Workers Federation, INC Silipin. Narito ang ulat ni Palsuan News reporter Marilyn Yuda. Balitang Bayan. Idinaos ang formal na oath-taking ceremony ng newly elected President ng Palawan Child Development Workers Federation and Corporation na si Joy Metchi P. Salvador na ginanap nitong araw ng Lunes, Abril 6, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan at pinarangalan ang naturang aktibidad ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang ni Mayor Benedito si Municipal Social Welfare and Development Officer si Reynaldo Bacosa sa pagbibigay ng suporta, pakikisa at pagkilala sa mahalagang papel ng mga child development workers sa pagpapaunlad ng early childhood care and development programs. Binigyang diin sa programa ang kahalagahan ng organisadong hanay ng mga manggagawa para sa mas epektibong implementasyon ng mga serbisyong panlipunan sa komunidad. Layunin ng naturang oath-taking ceremony na formal na pagtibayin ang pamumuno ng bagong halal na presidente ng Federation at palakasin ang ugnayan ng mga child development workers sa iba't ibang lokal na pamahalaan ahensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit pang mapapainting ang koordinasyon at implementasyon ng mga programang naglalayong isulong ang kapakanan ng mga bata at pamilya sa buong lalawigan ng Palawan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Marilyn Sinuda, BSBA HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary. Susunod, pagpupulong ng Technical Working Group on Not Attending School isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Palsuan News reporter Tricia Gapilango. Balitang Bayan. Isinagawa ang Technical Working Group on Not Attending Schools meeting ngayong araw ng Martes, April 7, 2026 sa Mayor's Conference Room ng New Municipal Building sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng iba't ibang kinatawan mula sa local na pamahalaan at mga ahensya, kabila ang Municipal Social Welfare and Development Office personnel sa pangunguna ni MSWDO Reynaldo Bacosa, Department of Education South District Supervisor Dr. Paterno S. Marquez Jr., District Supervisor Dr. Maria Teresa Cacuela, mga ALS teachers, representative at iba pang stakeholders. Layunin ng pagpupulong na talakayin at tukuyin ang mga suliraning may kaugnayan sa mga batang hindi pumapasok sa paaralan, kabilang ang presentasyon ng datos at kasalukuyang sitwasyon sa komunidad. Inilahad din ang mapanukalang plano, aktibidad at programang maaaring ipatupad upang matugunan ang nasabing isyu. Tinalakay rin sa pulong ang mga konkretong hakbang at ang pagtatalaga ng mga responsableng individual o tanggapan na mangunguna sa implementasyon ng mga napagkasunduang intervention ngayong taong 2026. Layunin ng mga ito na makapagbigay ng angkop na solusyon upang mapababa ang bilang ng mga batang hindi nag-aaral at mapalakas ang partisipasyon sa edukasyon sa bayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Tricia Gapilango, BSBA HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Tricia. Samantala, Mayor Benedito pinangunahan ang 59th founding anniversary ng Barangay Maasin. Narito ang ulat sa atin ni Palsuan News reporter Leslie Repe. Balitang Bayan. Ipinagdiwang ang ika-59 na founding anniversary ng Barangay Maasin nitong Abril 6, 2026 sa covered court ng nasabing barangay sa Brooks Point, Palawan na may temang Makulay na Maasin, Pagdiriwang ng Tagumpay at Pagkakaisa. Pinangunahan ang programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagbigay ng mensahe kasama si Barangay Chairman Honorable Roel Austria, ang barangay councilor, kawani ng barangay, mga panauhin at mga miyembro ng uniformed personnel.
Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mamamayan upang patuloy na makamit ang kaunlaran ng barangay. Ipinahayag din ang pagkilala sa naging tagumpay ng Barangay Maasin sa nagdaang taon, bunga ng sama-samang pagsisikap ng pamunuan at ng komunidad. Layunin ng pagdiriwang na hindi lamang magbigay aliw kundi higit na patatagin ang samahan at pagkakakilanlan ng komunidad. Nagsilbi rin itong pagkakataon upang mapalalim ang ugnayan ng mga mamamayan at mapalakas ang kanilang partisipasyon sa mga programang pangkaunlaran ng barangay. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Leslie Repe, student intern nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Les. Mayor Benedito pinangunahan ang panunumpan ng bagong Manpower Development Officer 2 sa ulat ni Pasuan News reporter Jaisel Obsanga. Balitang Bayan. Mal na isinagawa ang panunumpa sa tungkulin ni Jessel M. Rossi bilang bagong talagang Manpower Development Officer 2 sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Itong araw ng Miyerkules, Abril 8, 2026, ang seremonya ay sumisimbolo sa patuloy na pagpapalakas ng hanay ng mga kawani ng lokal na pamahalaan upang higit na mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mga mayan. Sa kanyang panunumpa, nangako si Rossi na tapat na gagampanan ang kanyang tungkulin na may integridad, dedikasyon at malasakit sa bayan. Binigyang diin naman ng punong bayan ang kahalagahan ng responsableng paglilingkod, lalo na sa larangan ng manpower development na may mahalagang papel sa paghubog ng kakayahan at pagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan ng Brooks Point. Layunin na naturang pagtatalaga na higit pang mapalakas ang implementasyon ng mga programang pangkaunlaran sa larangan ng paggawa at hanap buhay. Gayon din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan tungo sa inklusibo at sustainableng pag-unlad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Jaisel Obsanga, HRM student, intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaisel. Samantala, Brooks Point LGU tumugon sa kaso ng mental health kasama ang iba't ibang tanggapan. Narito ang ulat ni Palsuan News reporter Leslie Repe. Balitang Bayan. Nangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagtalakay at koordinasyon ng pamahalaang Brooks Point hinggil sa isinagawang mental health intervention para sa isang indigent na individual sa barangay Sarasa na ginanap nitong araw ng Lunes, Abril 13, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng inisyatiba na agarang matugunan ang pangangailangang medikal at psychosocial ng nasabing individual bilang bahagi ng patuloy na malasakit at serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan. Sa naturang pagtitipon, tinalakay ng mga kinaukulang tanggapan ng LGU ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang maayos at sistematikong pagresponde, katuwang sina Dr. Lovelyn Sotoza, Municipal Treasurer Senia Esaya, at si Municipal Social Welfare and Development Officer Reynaldo G. Bacosa. Binigyang diin ang kahalagahan ng mabilis na aksyon at koordinasyon upang matugunan ang sitwasyon, lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Patuloy ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Benedito sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong palakasin ang serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan sa komunidad. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng matibay na advokasya ng LGU para sa isang inklusibo, maagap at makataong serbisyo publiko para sa lahat ng mamamayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Leslie Repe, student intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Les. At BGMP Brooks Point District Jail, pinaigting ang preparasyon sa liga ngayong summer. Balitang hatid sa atin ni Palsuan News reporter Jaisel Obsanga. Balitang Bayan. Isinagawa ng ikasampu ng Abril ng BGMP Brooks Point District Jail ang Summer League Orientation bilang paghahanda sa nalalapit na Summer Sports League. Alinsunod sa layunin nitong maisulong ang kabuuang kapakanan at pagunlad ng mga persons deprived of liberty o PDL. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kalahok hinggil sa mga patakaran ng iba't ibang sport upang matiyak ang maayos at organisadong daloy ng mga palaro. Tinalakay sa nasabing orientation ang mga pangunahing alituntunin sa basketball, chess at volleyball, kung saan binigyang diin ang kahalagaan ng disiplina, patas na paglalaro at pagpapakita ng tunay na sportsmanship. Sa mamamagitan nito, inaasam magiging responsable at handa ang mga PDL sa kanilang pakikilahok sa mga kompetisyon.
Samantala, nakipagtulungan din ang pasilidad sa pamahalaang bayan ng Brooks Point na nagbigay ng karagdagang lektura sa badminton at table tennis. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng DGMB na mapalakas ang pisikal na kalusugan, mental na kagalingan at pagkakaisa ng mga PDL, kasabay ng paghubog ng positibong pagbabago habang sila ay nasa loob ng pasilidad. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Jayza Leobsangka, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaisel, manatiling nakatutok at pakikinig at panunood sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod ang ating programa, Ang Talakiyang Bayan. Ako po si Jennifer P. Miagaw. At ako naman po si Kathleen Denyola. Kami po muli ang Palawan State Brooks Point Campus o ang Palsuan News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Summer season na ngayon, kung kaya't i-take natin ang opportunity na makapag-upscale ng ating mga nalalaman sa buhay at syempre, pati na rin ang mga talento na indeed magagamit natin ito in the near future. Kung kaya't, mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama natin ang ating Brooks Point School of Arts and Trade Coordinator. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Refelyn M. Benedito. So ayun po ma'am, isang magandang umaga po. Welcome po sa aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang umaga din, Josh. Thank you sa pag-imbita. At actually, parang nagulat ako na inimbita mo ako. Pero anyway, sabi ko nga, ang advocacy ng BPSAT ay para sa lahat. Thank you so much, ma'am. Alam po namin na busy po kayo at syempre, I would like to congratulate you on your recent inauguration ceremony. Ayan po, for sure, mas maraming mabibigyan ng tulong itong School of Arts and Trade sa ating mga mamamayan ng Brooks Point. Nandito po tayo ngayong umaga para malaman po ng publiko kung ano yung mga serbisyong handog po ng BPSAT. Ngayong officially inaugurated na ang Brooks Point School of Arts and Trades, ano po ang inyong naramdaman at gaano po kahalaga ang proyektong ito para sa kinabukasan ng ating mga kababayan? Okay. Una sa lahat ay pasasalamat. Pasasalamat sa taas na ito ay, yun nga, nabigyan ng katuparan na maitaguyod ito. Although, nandito pa lang kami sa umpisa pa lang ng tuldok na marami pang tatahakin. Bagamat medyo mahirap, maraming pinagdaanan, pero sabi ko nga, all things work together for good. At ano pa man yan, and all things work together for good, but all things are possible with God. Yes. So, eto ay masaya ako. At ito naman ay actually hindi para sa sarili ko para to sa lahat, para sa kababayan natin, para sa mga susunod na henerasyon, para sa future na maitutulong pa sa iba't ibang aspeto ng kabuhayan ng tao dito sa ating bayan. At syempre, nagpapasalamat din tayo agad, no? Umpisa pa lang, pasasalamat natin agad yung community initiative, empowerment actually ng ating punong bayan na si Mayor, si Sario R. Benedito Jr., na nandyan talaga yung full support niya. Kaya naman, yung support na yun ay pinangahawakan natin para mas maitaguyod to ng maayos. Kung ano man yung kahalaga nito, malaki ang impact nito, hindi lang sa youth, hindi lang sa senior, actually sa lahat ng sektor ng ating lugar ay makakaranas o mararamdaman nila. Sabi nga, mararamdaman nila ang impact nito sa ating bayan. Thank you so much for that. Napaka-strong ni Ma'am Ref, no? So, ayun, ma'am. For starters po, syempre, alam po ng mga empleyado ng LGU kung ano ang Brooks Point School of Arts and Trades. Pero, may mga ilan pa po dito sa bayan ng Brooks Point ang hindi pa po nakakarinig kung ano ang serbisyong hatid ng BPSAT. Can you tell us more about it po? Okay. So,
medyo marami talagang nalilito. Kasi nga sanay tayo, sa Puerto Princesa po, meron tayong Puerto Princesa School of Arts and Trades. Actually, yung School of Arts and Trades ay tatak siya na ginagamit sa iba't ibang institution na nagde-deliver ng mga TESDA or TechVoc education campaign or mga trainings. So, sa atin dito, ginamit natin tong pangalan na to actually as supported by the previous coordinator po na si Ma'am Deborah. Malaki ang impact, malaki yung support din ni Ma'am Deborah ng ating dating CTEC po. Siya yung isa sa nag-push din na maitaguyod ito. Ang Brooks Point School of Art and Trades ay more on trainings, education for the technical and vocational. So, hindi lang siya natin i-deepen on knowledge, but then ang focus natin yung skills. Kasi sabi natin, yung knowledge, kung walang skills, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, ang hirap. Ngayon, skills na. Hindi Kailangan lang, ng skills kailangan talaga, ng ma'am. skills. Dati, mapakita mo lang na magna cum laude ka, summa cum laude, goods na, di ba? Pero ngayon, Iba pa rin na may proper training. Yes, iba pa rin ang proper training. At dito, pag tinaguyod na natin ng BPSAT, ito ay i-make sure natin yung standard, yung quality education ay nandyan. Para nang sa ganun, yung lahat ng mapoproduce nating mga graduates dito sa ating itataguyod ng mga trainings, ay well-equipped sila, and well-confident na maghanap buhay. And actually, hindi lang siya for employment, for livelihood din sila. And for the development, career development ng isang tao. So, you have mentioned a while ago po na talaga pong na-push din po kayo ng previous CTEC po. Yes. And of course, I would like to thank her din, kay Ma'am Debs. Kasi without her, hindi po kami makakapasok sa NC3, sa Events Management Services NC3. And of course, I would like to personally thank you, Ma'am Ref, for allowing us to attend this community-based trainers methodology. Siyempre, alam ko man na hindi ko pa magagamit ngayon kasi dahil may current job po tayo. Pero alam ko yung mga skills na ito, magagamit ko siya in the future. Yes. And I believe itong opinion ko na ito ay hindi ko lang to opinion. Kung hindi, ganito rin yung nararamdaman ng mga ibang benepisyaryo katulad ko. So thank you po sa Brooks Point School of Arts and Trades. Bago pa man ang inaugurasyon, nakapagdaos na po kayo ng iba't ibang mga seminars at training. Paano po ito nakakatulong sa paghahanda ng mga participants, lalo na sa mga nais maging future trainers? Okay. Isa sa parte ng ating binuong Brooks Point School of Arts and Trades ay magtaguyod ng mga certified trainer na tinatawag natin. Certified TESDA trainer. So, itong mga certified TESDA trainer natin ay dumadaan sila sa prosesong mga trainings para nang sa ganun, bago sila makapag-train ay sabi ko nga, well-equipped sila, well-confident sila, well-knowledgeable sila sa ituturo nila. So, yung mga ginawa naming mga trainings before the inauguration, in preparation po ito para sa tinaguyod na Brooks Point School of Arts. So, nagdaan sila ng community-based training, trainers methodology, pero bago yan, kailangan meron silang Existing kailangan meron NC silang or NC national holder. certificate. Yes, national certificate holder. At sa national certificate holder, marami yan. Sa sobrang daming skills ng tao. Nagulat nga ako nung upon searching, no, sa dami ng skills ng tao, ang dami pa ng skills ng tao na kung saan nakaka-capture ni TESDA. At naswerte tayo dahil ang BPSAT ay actually, hindi niya lang focus is for the education, also strengthening the partnership of the stakeholders. So, kaya, doon kami dapat, kumbaga, mas magtuto. Kasi the more na mas maraming stakeholders, the more na mas malaki yung makakapture namin na magiging beneficiaries ng BPSAT na to. Kasi sabi ko nga, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa mga lingkod bayan, kundi para sa lahat ito. So, ganun yung flow natin, NC, community-based or TM1 trainers methodology. Then, after that, ipaprocess to the region, ibababa as certified NC na. So, ngayon, meron na tayo, na-inaugurate na kami. Ito na, naitaguyod na natin yung BPSAT. Ang tanong dyan, handa na ba kami para sa aming first official training na BPSAT na ang holding? Kasi before, ang mga training namin, ang nagsicertify na, ang nagbibigay ng certificate namin is from the PTC, which is
malaki rin talagang support and partnership namin ni PTC. Ito po yung Provincial Training Center doon sa Rojas, sa Magara. Kalahin mo sa Rojas pa nanggagaling yung stay ko. Pero but then, yung impact nila sa amin, actually sila yung nag-influence sa amin na ma-push ito. At sila din yung nag-guide sa amin. So, ganun lang, tulungan lang with the other stakeholders and marami pang ganap, marami pang mangyayari para hindi lang trainer yung focus namin na ma-certify. Hindi lang natin matulungan sila maging trainer, but then yung magiging impact nila sa buhay nila. Napakagandang sagot ni Ma'am Ref, no? Parang pwede na siya pang Miss Universe. Hindi, kidding aside. Pero yun, Ma'am, maganda po nung sinabi ninyo kanina na maganda ang tulong nito sa mga stakeholders. And of course, it is not possible without the partnership po. Yes. And katulad nga po nun, pinapasalamatan din po natin yung Provincial Training Center. At dyan po dadako po tayo sa next question po. Dahil napakahalaga po ng partnership, paano po nakatulong ang pakikipag-collaborate ninyo sa PTC or even sa TESDA Province of Palawan sa pagpapatibay ng kalidad ng mga trainings at programs ng BPSAT? Mahirap po ba silang kausap? Accommodating po ba sila? Or in a way, paano po yung relationship of collaboration nyo po with them? Okay. Nung in-appoint po ako as the NED-Stignate as a CTEC, ang unang hiningi kong advice, yung sa previous CTEC natin, ang sabi niya sa akin, kailangan strong ang partnership, kailangan strong yung coordination mo with TESDA. Kasi yun yung magiging puhunan natin para mas maganda yung daloy ng mga blessing from higher to lower level. So, sabi ko, sige, ano'y natin yan, i-push natin yan, Ma'am Devs, ganyan. So, yun na, nag-start na kami. So, ngayon, ang pinaka-focus ni BPSAT talaga is more on the TESDA training. Yeah. Sila talaga yung yung pangunahing main stakeholder natin sa mga isasagawa nating mga training or education campaigns. Sila po yan. Kumbaga hindi to trip-trip lang kung hindi supervised ng TESDA. Yes, guided ni TESDA. And lahat ng ilalatag nating activities is majority guided ni TESDA. Para meron tayong, kumbaga, hindi lang tayo wasak na parang nilapat lang dyan. We are guided para may direksyon yung magiging mga activities natin at swak doon sa main goal talaga natin. At the same time, we are planning, maliban doon sa TESDA, sabi ko nga, partnership stakeholder, ay malaking impact dito sa BPSAT. So, katunayan po, we are currently talaga, collaborating with the other national agencies na malaki din yung magiging impact ng BPSAT. So, nandyan si DICT, si DTI, soon, and DOLE, si DOST, yung merong mga impact sa training. At the same time, hindi lang siya parang training lang na kinandak mo. Magiging mas valuable yun sa kanila at sa mga taong matitrain natin. So, ganun ka, ni TESDA, stakeholders, livelihood, employment, trainings, yan yung mga words pag narinig mo si BPSAT. Yan yung matatandaan mo. Okay, TESDA yan, training yan, but then in collaboration with other agencies. So, natitik na rin po natin dito yung isa sa mga programa po ni Mayor, sa Hearty Program, yung employment. Yes. At napakagandang bagay po nun. Kasi syempre, gone are the days na parang ninonormalize natin yung tumatambay lang yung tao. Dapat magbanat tayo ng boto. Yes. I mean, to be fair para syempre, nandito yung katuwang natin, syempre ang pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, na maihatid sa atin ng serbisyong katulad nito. Hindi yung in a way, ayuda. Binibigyan tayo ng pagkakataon para kahit pa paano may pagkakitaan tayo at syempre may pang negosyo tayo or pang racket, even racket nga po, ma'am, diba? So syempre, dahil dyan, pinapasalamatan natin ang BPSAT. Actually, gusto kong i-share, bago makalimutan, yung dating naalala ko yung sinasabi ng dating secretary ng ating TESDA, Sabi niya, tayo dapat ang ating isipin, wag lang tayong magbigay ng, sabi nga, wag lang tayong magbigay ng isda sa ating katabi or sa ating kapwa. Turuan natin sila paano mahuli ng isda, mga isda. At the same time kasi yung ituturo mo sa kanila, forever yun forever actually, nilang nasa isip nila or strategy nila kung paano nabubuhay. Like, binigyan mo, at the end of the day, ubos na yan, wala na, nakalimutan na nila. So, yung impact ng, sabi ko, oy, tama yun. So, dyan papasok si TESDA.
kami, magtuturo kami ng mga dapat natutunan ng ating individual at the same time magagamit nila sa kanilang panghanap buhay or pang-araw-araw na buhay. I like it. Yes. Napaka-inspiring na. May nabasa akong ganyan sa Facebook. I do not remember the exact word, pero give a man a fish, Yes. masusurvive niya ang isang araw. Yes. Pero teach a man how to fish, mas masusurvive niya ang future niya. Yes, Diba? yun yung Napakaganda. atake ni BP Sat. Perfect And ng of atake course, ni BP yes. Sat. And of course, syempre, with the full support of the LGU. Yeah, Yan yung, of course. natin, si BP Sat is an LGU institution po. LGU run institution siya. Kasi meron nakakalimutan yung sabi nila dati, yung PPSAT is a private yan. PPSAT, Puerto Princesa. Tapos lately, nang nalaman ko na, nung na-assign na po ako sa TESDA, ay hindi pala siya private. It's a public, it's a government institution din. So, si BPSAT, ang laki din ng impact, lalo na kapag public, di ba, government institution. Yung more on the marginalized sector yung focus mo. And ngayon, marami tayong yung sinasabi nga dati na nasa laylayan na dapat abutin natin. So, si BPSAT, ang isa sa main goal niya rin or main objective niya is maging accessible ito sa mga nasa laylayan. And that's the marginalized sector. Yes, thank you for that. Siyempre, ganun may pagmamahal tayo sa lahat ng mga Yes. mamamayan ng Brooks Point. So, siyempre, ibigay natin yung oportunidad na katulad nito sa kanila. Sa pag-usad po ng BPSAT, ano po ang pangunahing plano ninyo para mas mapalawak pa po ang skills training at mas maraming residente ng Brooks Point ang mabigyan ng oportunidad ngayong mga susunod pang taon or buwan? Actually, yung plano natin, nakapila na. Ay, ang dami. Nakapila na. I love Ma'am Ref talaga. Napaka-ready, no? Hindi. What I mean is, before sa planning naman, kailangan meron kang sapat na, kumbaga, ebidensya. I mean, meron ka dapat na datos muna. So, what we'll do today is, kino-collect namin yung mga data na magsusupport sa mga ikakandak namin na training. So, kailangan yung kinakandak naming training ay swak din sa pangangailangan ng community. Kasi baka mamaya nagpapatrain, tapos hindi naman pala nila yung kailangan. For the sake lang na magkanda kami ng training, a-attend sila. Pero after nun, wala, hindi nila magagamit. So, ang namin is, nakikipagtulungan din kami sa MPDO for the population status and actually the situational status talaga ng Brooks Point. Ano ang kailangan ng Brooks Point? Anong employment ba yan? Anong sector? Saan ba dapat kami mag-focus? Ano yung at ano yung in demand outside? Yeah. Kasi ngayon, 'di ba, although nasa tayo, current events, yung mga gera, nandiyan na tayo. Pero marami pa ring abroad, marami pa ring gustong mag-abroad. So, itatap din natin yan. Anong mga skills yung focus natin para mas madali silang makapag-abroad? Kasi yung mga in demand. And of course, gusto kong emphasize dyan the women empowerment. So, yan yung inaano namin. Yan yung tinataguyod namin ngayon na set aside natin, sabi nga ni God, regardless of gender, 'di ba? Gender equality na talaga ngayon. Lahat kaya na, mapababae, mapalalaki, kahit ano man yan. Skill yan, walang kahit sino. Dati kasi pag sinabi mong welding, okay, sa lalaki to. So you are allowing the welding po na even pati sa mga babae? Yes. That's perfect. Actually, yan ang pinopromote ni TESDA. Equal to all. And natutuwa nga si TESDA kapag may mga women na umattend ng mga ganyang training. And actually sa ibang bansa, mas highly paid sila. Opo. Kapag babae. Yes. Yun yung sinasabi nilang, di ko alam, pero yung ibang mga comment na sila. Pero sabi nila, mas maganda daw. Mas maganda. Better. Pero, syempre, hindi natin alam kung paano dinideliver ng mga babae pagdating sa ibang bansa. Siguro, mas maganda yung quality. Pero, but then, yun nga, women empowerment tayo. Yun yung gusto nating ipahatid dito. Yan po. Thank you po for that. Paano po ninyo nararamdaman naman ang suporta ng LGU Brooks Point sa pagtataguyod ng BPSAT? Siyempre, you've been running for quite some times na rin naman po. Naka-isang taon na po ba kayo? Mag-iisang taon. Opo. Ano po yung mga konkretong tulong ang naibibigay upang maabot ninyo ang inyong mga layunin? Paano po kayo sinusuportahan ng LGU Brooks Point? And of course, syempre, nila Mayor, ng ating Vice Mayor, pati na rin ng mga Sangguniang Bayan members. Yes. Malaki yung tulong. Actually, kung wala silang tulong, baka wala rin to. Kasi, yun nga sabi ko, kung hindi rin
initiative ng ating punong bayan ito at hindi niya susuportahan, wala din ito. Kahit na anong gawin natin. Pero sabi ko nga, pasasalamat dahil nandyan yung buong suporta ng ating punong bayan, ikalawang punong bayan, kasi pinagtibay nito sa pamamagitan ng local ordinance. Yan, kailangan natin may panghawakan tayo. Hindi tayo basta lang na nag-activity ng walang basis. So, pasasalamat tayo sa Sangguniang Bayan, sa ating mga SB members, sa ating mga head of offices na Sumusuporta Kasi una sa lahat po, malaking malaki na rin yung nagawa nasimulan natin. Kumbaga, yung impact ng pagbibigay ng paglalaan pa lang ng pondo, paglalaan pa lang ng opisina, pag-hire pa lang ng tao, malaking impact na yun para mas mabuo. At yun ay dahil sa kanila, dahil sa LGU. Kaya nga itong BPSAT ay hindi lang nakafocus sa pansariling kagustuhan. Ito ay, the main purpose is for the community. At yun at yun ay pasok sa heart vision din ng ating punong bayan. Paka-inspiring, no? Starstruck ako kay Ma'am Ref. Napakagaling niyang sumagot. So parang nakikita po natin na ang tunay na dedikasyon po ni Ma'am Ref bilang CTEC ng BPSAT, no? Na syempre, gayon pa man, bagamat nakakapagod man na itong gawain, I believe, wala na rin kayo halos pahinga, pero kayod lang ng kayod para maihatid natin ng serbisyo. And of course, we would like to also thank our Municipal Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr., our Municipal Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, and our Sangguniang Bayan members, and all the offices here at LGU Brooks Point na talagang sumusuporta sa mga layunin at vision ng BPSAT. And before we formally wrap up this conversation po, ma'am, no, ano naman po ang inyong paanyaya sa mga kabataan at mga nais matutong ng bagong kasanayan na maaaring mag-enroll o makilahok sa mga programa ng BPSAT in the future? Okay. Siguro para sa ating kababayan, no, ang masasabi ko lang ay huwag tayong huminto sa anong meron lang sa atin. Keep inspiring po and learn as much as you can. Continue to learn, continue to move, huwag tayong maghinto kung anong meron lang tayo. At nandito po ang BPSAT para tulungan po kayo. Si BPSAT po ang siyang magbibigay sa inyo ng daan kung paano nyo mas palalaguin ang inyong kakayanan, ang inyong abilities or skills na meron kayo sa pamamagitan ng mga kasanayan na ibibigay namin. Kaya nga po sana i-like nyo po ang aming page, Brooks Point School of Arts and Trade or BPSAT, para nang sa ganun ay masundan nyo po kung ano yung mga ganap, ano po yung mga i-open namin mga trainings para po ito sa inyo, para sa lahat ito, at kung paano po namin itataguyod ito ay katuwang po namin kayo. Maraming salamat po. At before I end po, no, gusto ko talagang magpasalamat sa ating punong bayan, Mayor June Cesario Benedito. Maraming salamat po, Mayor, Vice Jean Feliciano. Maraming salamat po sa SB members na full support na may taguyod po itong BPSAT, at the same time to all local mga head of offices po ng LGU. Maraming salamat po. At sa lahat ng stakeholders, of course, the TESDA, ang ating pong PD, Provincial Director, maraming salamat po. Ang ating mga administrators from the different TESDA institutions. And of course, ang ating iba pang mga stakeholders, maraming salamat po. And of course, syempre, may mga pasasalamatan pa tayo na malaki rin talagang naitulong sa atin dito sa pagtaguyod ng BPSAT. Nandyan ang ating municipal administrator, kay admin, maraming salamat po. Sa God Building, kay Ma'am Tricia, thank you. Na nandyan palagi yung support nyo para sa mga gawain naming training. Ito ang nagsilbing building ng BPSAT. Tahanan ng BPSAT. Maraming salamat sa iyo. Sana hindi kayo magsawang, sana hindi nyo pa kayo paalisin, pero sabi ko nga ito yung magsisilbing temporary building ng BPSAT. At salamat sa support din, of course, ng ating lokal na pamahalaan para maitaguyod ito. And syempre, sabi ko nga, mag-iisang taon na yung aming
opisina ang tanggapan ng BPSAT at hindi ito may tataguyod ng mag-isa lang ako. Baga maliban sa ating mga stakeholders, sa ating leadership ng ating mga officials, syempre ang aking mga katuwang dito sa mismong opisina. Maraming salamat sa ating mga staff ng BPSAT. Sila yung talagang masasabi ko na teamwork, masisipag, magaganda, Agreed. magaganda, mababait, at nandyan yung dedikasyon nila sa trabaho na ano man na mangyari, tulong-tulong. Sabi ko nga, team tayo, tulungan tayo. Walang dito, pantay-pantay. Basta't magawa natin yung dapat nating magawa, yung vision natin, yung goal natin, yun yung pagtutulungan natin. Maraming salamat po sa lahat ng BPSAT staff ng Bayan ng Brooks Point. Antabayanan niyo po ang aming page, marami pang magaganap, and yun po ay for the future ng inyong sarili, ng ating komunidad, ng ating pamilya, malaki po ang magagawa nito. So don't forget to like and follow the Brooks Point School of Arts and Trades in their official Facebook page. So ayan po, mababantayan po natin dyan ng mga pa-seminars nila na talagang open to all. Minsan limited slots lang, so kaya paunahan po tayo. So yun po ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa amin sa Municipal Information Office. And of course, I would like to take this opportunity to thank you as well for always accommodating me and the MIO. Maraming salamat po. So sino nga po ba ang magtutulungan dito kundi tayo lang din? Of course, maraming salamat din sa MAO, Municipal Information Office. Maraming salamat sa inyo at of course, Jong, thank you sa pag-invite at and nawa ito po ay maging guide din sa mga hindi pa nakakilala sa BPSAT. Thank you so much po. So yan po, thank you so much, Ma'am Ref, ang ating BPSAT Coordinator. Gusto ko lang sabihin po na ang pasasalamat nito ay nais ko ibalik sa Panginoon. Ang lahat-lahat. To God be the glory. Yes, to God be the glory. Thank you so much po, Ma'am Ref, and thank you, Lord. So yan po, susunod na po sa ating programa, ang Serbisyong Bayan, pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating Serbisyong Bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong At dito Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan.
Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gustong magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.